Maaring sinubukan mo na ang lahat ng paraan para pumayat pero hindi pa rin ito gumagana. Maaring dahil ito sa 5 pagkakamaling ito. Maraming hindi namamalayang pagkakamali ang ginagawa ng iba at kahit isa lang dito ay pwedeng magpahirap sa iyong pagpapapayat. Ang totoo, napakaraming tao sa ating bansa ang may sobrang timbang. Ang iba naman ay nasa normal ang timbang pero gusto pa rin nilang magbawas ng 2 o 3 kilo. Sa kabuuan, mahalaga ang tamang timbang. Dahil ang sobrang timbang, alam na natin ngayon ng malinaw, ay isa sa mga dahilan ng maraming chronic na sakit, mga sakit ng modernong panahon tulad ng diabetes, sakit sa puso at ugat, Alzheimer's, autoimmune na sakit at maging cancer. Kaya kung gusto mo pang makuha ang iyong summer body, makinig ka ng mabuti. Baka makatala mo ang pagkakamali mo at maitama mo ito at sa ganun ay makakamit mo ang timbang na gusto mo. Kaya unang mali. Sa totoo lang, ito yung mga radikal na dieta. Ibig sabihin ng radikal ay, halimbawa, puro itlog lang ang kinakain o puro sopas ng repolyo lang ang kinakain. Hindi talaga ito makabuluhan kasi hindi ito pang matagalan. Pwede kang mabilis na pumayat sandali at kadalasan sa simula ay matutuwa ka dahil 2 kilo agad ang nabawas na kadalasan ay tubig lang naman. Babalik din agad yan sa'yo kapag nagsimula ka ulit kumain pagkatapos ng 3 o 4 na araw. Walang kwenta yon, syempre. Kaya mas makabuluhan talaga ang mga pangmatagalang pagbabago sa pagkain na talagang nakabubuti sa kalusugan. Kaya hindi crash diet kundi pagbabago ng paraan ng pagkain. Ito talaga ang pinakamahalagang rekomendasyon ko dito. Ayan, nagkaroon na tayo ng isang pagkakamali pero ang susunod na pagkakamali, naku marami rin ang gumagawa niyan at ipapaliwanag ngayon ni Roland. Marami talaga ang hindi kumikilos. At hindi ko tinutukoy dito yung mga galaw na ginagawa mo na araw-araw tulad ng paglalakad-lakad sa bahay o pagpunta sa tindahan para mamili. Hindi, ang tinutukoy ko ay pag-ehersisyo ng kalamnan. Simple lang, mas maraming kalamnan, mas maraming nasusunog kahit nagpapahinga. Ibig sabihin, pumapayat ka kahit nagpapahinga basta may kalamnan ka. Hindi mo kailangang magsimula ng sobrang intense, gawin mo lang ang ehersisyo gamit ang kontralakas. Maganda yan dahil mapapabilis ang metabolismo na mahalaga sa pagpapapayat at lumalakas ka rin. Pwede mo ring subukan minsan, paano kaya kung mag-squat or mag-push up ka? Oo, dahan-dahan mo lang subukan. Kung sasabihin mong madalas hindi ko magawa yan dahil masakit ang tuhod, balakang at balikat ko, hanapin at gawin mo ang ehersisyo namin para mawala ang mga sakit na kadalasan ay gumagaling. Para mabigyan ka ng tsansang unti-unting palakasin ang katawan gamit ang dagdag na kalamnan. Huwag mo rin kalimutan ang mga hormone ng kalamnan. Sila ang dahilan kaya mas mataas ang metabolismo mo at mas madali para sa iyo ang magbawas ng timbang. Ngayon, may isa pang mahalagang bagay si Petra para sa inyo. May kinalaman din ito sa kalamnan. Dahil may mga tao na gustong magpapayat at iniisip nila, sige kakain na lang ako ng kaunti. Kapag kaunti lang ang kinakain nila, madalas nilang piliin ang paborito nilang pagkain tulad ng bagong lutong tinapay o sorbetes tuwing tag-init. Kaunti lang ang kinakain nila at wala silang protina. Ano ang susunod na mangyayari? Sige, nababawasan kayo ng kaunting taba, pero nababawasan din ang inyong muscle mass, lalo na kung hindi rin kayo masyadong gumagalaw. At syempre, malaking problema yan kasi kapag mas kaunti ang muscle mo, mas kaunti ang nasusunog mo, mas kaunti ang nababawas na taba, at malinaw na nauuwi ito sa yo-yo effect. At ayaw naman natin yon. Kaya naman, kung gusto ninyong pumayat, gumawa kayo ng plano. Pwede kayong kumain ng mas kaunti. Syempre, pero dapat merong buong uri ng carbohydrates. Pero pakiusap, isama rin ang protina. Ang paborito ko siyempre ay protina mula sa mga munggo at tofu. Pwede rin namang uminom ng protein shake na gawa sa pea or rice protein. Kumain din ng healthy na taba mula sa mani o avocado. At makikita ninyo, unti-unti kayong papayat at baka mas dumami pa ang inyong mga kalamnan kung magsisimula na kayong mag-push up. Kaunting weight training at lahat ng stretching na may muscle contraction kasi totoo, weight training din yon. Tama. At pagkatapos, dahan-dahan lang, hakbang-hakbang. At makikita ninyo kamangha-mangha kung ano ang nangyayari sa inyong katawan. At hindi na kayo tataba ulit, kundi magpapapayat kayo hanggang makuha ninyo ang inyong gustong timbang.
At ngayon may isa pang paksa na pinagkakaabalahan natin ng hindi bababa sa 6 na oras araw-araw o baka higit pa. Madalas itong nakakalimutan. Ano ito? Tungkol ito sa pagtulog. Dahil kung hindi ka natutulog ng maayos, hindi malalim ang tulog mo, kulang ka sa tulog, or dahil sa sobrang stress ay hindi ka makatulog. Alam natin na nakakaapekto ito sa timbang. Tumataas ang timbang mo. Sa tingin ko, dahil ito sa cortisol, ano ang ginagawa ng cortisol? O pinipigilan nito ang pagsunog ng taba. Ayan na nga. Kapag maganda, malalim at sapat ang tulog mo, at baka nakapag-ehersisyo ka rin kahit konti nung araw bago yon. Kapag nakakuha ka rin ng sapat na protina mula sa iba mo pang pagkain, doon na po-produce ang growth hormone. At iyan ay tunay na pampatanggal ng taba. Kaya siguraduhin mong makakatulog ka ng maayos. Tingnan mo ang kama mo. Komportable ka ba dyan? Alisin mo lahat ng bagay sa kwarto na pwedeng makasagabal sa tulog mo. At Ibig mong sabihin yung panonood ng telebisyon at mga ganong bagay? television, cellphone na laging bukas, laging naka-alarm, lahat ng yan dapat mong alisin sa kwarto. Yan ang lugar ng pahinga at napakahalaga ng lugar na yan, lalo na kung gusto mong pumayat. At ngayon may isa pa kaming espesyal na tip para sa'yo. Madalas hindi agad maintindihan dahil pinadadali nito ang kabuang pagpapapayat mo. Madali lang ito, iwasan nyo lahat ng merienda o snacks. At pinakamainam na gawin nyo ito kapag sinimulan nyo ang intermittent fasting. Ibig sabihin sa loob lang ng 8 hanggang 10 oras kayo kakain. Kumain kayo ng 2 beses sa isang araw o kung gusto nyong kumain ng 3 beses, dapat ang isa sa mga iyon ay isang masarap at makulay na salad. Di nyo isipin ang nangyayari sa katawan nyo. Mas maganda ang pagsunog ng taba dahil pinapabilis ang metabolismo. Pinapagaling, nire-recycle at nire-repair nyo rin ang sarili nyo. Para sa akin, ito talaga ang pinakamahalaga sa pagbabawas ng timbang na ginagawa ito ng tuloy-tuloy. At gaya ng sinabi ko, pwede kang magsimula sa time window na 10 oras kung parang masyadong mahaba ang 8 oras para sa'yo. Ibig sabihin, sa loob ng 10 oras, 2 hanggang 3 pagkain at walang merienda kasi ang merienda ay paulit-ulit na nakakaistorbo sa pahinga ng ating tiyan at sa pahinga ng ating pancreas. Dahil sa tuwing may merienda, tumataas ulit ang antas ng insulin. Tigil na tigil ang pagsunog ng taba at dahil dito parang wala ka talagang pag-asang pumayat. Kaya intermittent fasting ang pinakamainam na solusyon. Sigurado akong may kilala ka rin sa paligid mo na gustong pumayat pero hirap na hirap silang magtagumpay. Marami sa kanila ang maaaring gumagawa ng isa o lahat ng 5 pagkakamali. I-share mo sa kanila ang video na ito para matulungan silang gumanda ang resulta.